sa pagpapatuloy po ng mga pumapasadang balita ngayong araw po na ito ng Huwebes. Ngayon po ay huling araw sa buwan ng Abril at 30 taong 2026. Sa pagkakaroon ito, pag-usapan po natin yung kanina po nating tinatalakay sa palatuntunan pong ito, yung singil po sa kuryente at yung nakakaduling na mga pass-through charges, lalo po doon sa bill ng Meralco. Papasukin na po natin. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang kinatawan po mula po sa Murang Kuryente Party List, si Congressman Arthur Yap, at siya rin po ang isa sa mga Vice Chairman ng House Committee on Energy. Congressman Yap, magandang umaga po. Welcome po sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning po, Kong. Drew, John, hello. Opo, good morning. Good morning, Kong Yap. Good morning. Magandang umaga po sa lahat at saka sa mga sumusubaybay po sa programa natin. Magandang umaga po sa lahat. Po, salamat po, Kong, sa inyo pong mga pagpapaunlak sa amin dito sa Himpilan. Kong, batid namin na kayo po ay miyembro ng Vice Chairman po, isa po sa mga Vice Chairman po ng House Committee on Energy. At nakarating na po marahil sa inyo itong mga reklamo po na ito. Well, siguro dati napapansin nyo na rin yung mga ganyang nakakaduling na mga pass-through charges sa atin pong mga electricity bill. Sa panig po ba ninyo, ano po ang ginagawa po ninyong hakbang para naman po maibsan ito pong pasanin po ng ating mga kababayan, lalo na po itong mga consumer sa gitna nga po ng nararanasan nating krisis ngayon? Boss, wala pa yung gera. Pagpasok ko ng Congress noong October, dahil late entry po ako, no? But pagpasok ko po noong October, final ko na po yung panukalang batas na kung pwede pag-aralan yung systems laws. Yun ang number one. Kasi po yung systems laws may cap yun. So ang ibig sabihin po, pag nababasa niyo po yung yung statement ng billing natin, may makikita kayo yung charges for this billing period. May makikita kayong systems laws doon. Anong ibig sabihin ng systems laws? Dalawa ho yan, yung systems laws na kuryenteng hindi umaabot sa'yo or kung hindi kaya yung kuryenteng ninakaw sa'yo. Dalawa yan eh. So yung systems laws na yun, may cap yun. Pag private co-op ka or you're a public co-op, may ho yun, may cap yun. So, ang first thing na kailangan nating malaman, yung charge ba sa atin na systems loss ay within the cap. Kasi minsan, pag sinabi sa'yo yung cap 8% lang, pero 10% ng systems loss na pala ang charge sa'yo. Number 2, yun nga po ay loss. No, loss na nga po yun. Hindi mo na nagagamit yun. Either ninakaw po yun or hindi umabot po sa'yo. Bakit binubuwisan ka pa ng VAT? Tama. Yung VAT po ay isang value-added tax on consumption. Anong kinonsume mo? Wala ka na kinonsume doon, binabat ka pa doon. Loss nga eh. Loss nga yun. So, yun, kailangan pag-aralan natin yun. Tapos, well, hindi lang pag-aralan talaga yung panukalang batas ko doon, patanggal na po yun. No? Tapos yung issue rin ng mga magagandang intent naman, magagandang polisiya ng gobyerno, pero sa tingin natin, dapat hindi naman i-charge sa atin. Yung lifeline rate para sa mga 4Ps, akala natin, galing sa gobyerno yun, galing pala sa bulsa natin yun. Yung tulong sa senior citizens. We also like that. Gusto naman natin tulungan yung senior citizens, pero sa bulsa rin po natin nanggagaling yun. Pagkatapos, meron pang charge dun sa billing natin, yung green energy auction or yung fit-all. All pa, Kong. Yung fit-all, yung feed-in tariff for allowance po yun. Yun yung pag-attract ng mga investors. Punta kayo dito dahil may guaranteed rate. Wala namang problema yun, pero dapat i-transfer mo yun kung talagang importante yun. Ilagay mo yun doon sa budget ng national government. Bakit nasa budget ng consumers yun? So lahat po yan, tatalakayin natin ang pagbukas ng Kongreso this May 4 dahil nagpatawag po kami ng malawakang investigasyon for all of those charges. Kong Yap, ang isa pang masaklap dito, doon sa sinasabing systems loss, may nagsasabi na doon sa hindi nakarating sa iyong kuryente at mga ikangay nawala, pati yung mga historical pang pagkawala, bubulat-latin. Mukhang sa atin pa rin na ibinabawas or ipinapasa, Kong Yap. Tama po ba yun? Opo, yun yung mga standard costs.
yung mga dati po kasi nung estado pa po nagpapatakbo ng kuryente sa bansa natin. That was being done through the National Power Corporation, yung NAPOCOR. So yung NAPOCOR, nung sinara yun, may stranded costs, mga costs at mga losses na na barado na naipit na doon sa kumpanyang yun. So through time, binabayaran yun. Slowly binabayaran yun. So hindi rin yung estado ang nagbabayad. It's Ayo. you and me. Pinapasa natin. Pinapasa po sa atin lahat yon. Dapat sinagot na ng gobyerno yon. Dapat Yung- lahat ng stranded costs, i-book na nila sa libro nila. Tapos habaan na lang yung accounting problem lang naman yan. Di, gawin mo 20 years, in 20 years, slowly bayaran ng estado yon. Kasi, pero sa atin po sila charge yun. Ano po ang pinakamabilis na solusyon ang nakikita nyo, Kong Yap? Kasi ang taong bayan, hirap na eh. Dahil nasabay pa sa krisis. Nagrereklamo na ito ang bumubulaga sa kanila, itong bill na naglalakihan ngayon. At ang binabanggit nga, yung middle income family na ngayon, ang bagong poor sa bansa, Kong Yap. Hindi po talaga makatarungan. Yung middle income, bayad yun, partner. Lahat, yung sweldo nun, kinakaltasan. Nasa likod, nasa dugo nila yung entire taxation ng bansa natin. Yung bulto nasa kanila. Kahit na directly, doon po sa mga sweldo natin, 10 to 12% lang po ang binabayaran natin sa taxes doon sa working class. Pero sa amount ng VAT at excise tax na binabayaran ng middle class, the bulk of taxes is collected from the backs of the middle class. So sa kanila nang gagaling 'yon. Pero sila yung parang nagbabayad sa lahat ng mga social needs sa power ng mga kababayan natin. So dapat yung nga sa hearing, tignan lahat 'yon, tanggalin lahat 'yon. Ilagay ngayon sa General Appropriations Act dun sa budget natin. Like yung sinasabing feed-in tariff allowance. Magandang policy po 'yon. That means meron tayong pang-attract ng mga foreign investors. Maganda. Okay, we want green, clean energy. Pero bakit si Juan de la Cruz na nagbabayad? Hindi ba dapat gobyerno? Ilagay mo sa libro ng gobyerno. Yung green energy auction, ganun rin po yun. At saka yung isa kasi, tulungan natin yung mga kababayan natin ngayon sa parang hindi na po hindi na kailangan ng panukalang batas, hindi na kailangan ng amendment. Ang kailangan lang nito, payagan lang tayo ng Pag-ibig. Yung Pag-ibig funds, 18 million tayong mga members ng Pag-ibig. Billion ang pera ng Pag-ibig. Pahiramin lang tayo sa mababang interest rate kung gusto natin mag-install ng solar power. Yun lang. Hindi na ko kailangan ng panukalang batas. Sabihin lang po ng Pag-ibig ngayon, dahil dun po sa Memorandum Circular Order 475 nila, pwede tayong humiram ng pera sa kanila kung gusto po natin ng home improvement. At pwede po tayong i-charge sa mababang interest depende sa classification ng home natin. So kung middle income family tayo, so middle income yung category ng bahay natin, baka makuhang 4%, baka makuhang 5%. Hihiram ka, so gusto mo magpakabit ng solar panel, inverter, to save money. So sabihin natin mga 100,000 yun, 120,000 yun. Pwede mo i-charge sa pwede mo i-charge sa Pag-ibig loan mo yon. At pagkatapos, bayad yun in 1 to 1.5 years. Ba't hindi ka hihiram? Tapos ang utang naman nun i-charge ka lang nun at 3% to 5%. So yun ang pumunta na nga ako kay Secretary Aliling sa DSUD at saka kay yung general manager, yung CEO natin, si CEO Acosta po ng Pag-ibig at okay naman sila. So hinihintay ko na lang, boss, nasaan na? Isulat nyo na dyan, sa 475, lagay lang, 475A, amendment lang. Sabihin nyo lang doon, magpalabas kayo na included ang mga solar powered inverter. And then yung 18 million members can borrow. Umiram na kayo, magpakabit na kayo ng sarili nyong solar panel. Huwag nyo nang hintayin na maayos pa ng Kongreso itong problema ninyo. Matagal pa yan Pero pwedeng mabilis Depende kung may sasalo sa Senado. At saka sa House, kung maganda yung hearing natin na kalalabasan, wag nang pahabain yung hearing na yun. 2 hearing, tapos.
Di ba may nangako po ng senador nung nangangampanya na bababa ang singil ng kuryente? Baka panahon na ito, Kong Yap, para kalabitin mo po siya. Sino Tama. man siya? Sige po. Kakalapin po natin yun. Aha. Kilala naman ng lahat ng tao na tumakbo si Senator Marcoleta sa platform na na murang kuryente. Mm. So, siyempre, we will also hihingi natin yung tulong niya. Kung aside from doon sa inyo pong tatalakayin sa pagbubukas po muli ng Kongreso, ang binabanggit po rito ng ERC, itong mga pass-through charges na ito po ay batay, alinsunod po ito sa batas at kanila pong dinepensahan nga po itong pass-through cost. At ito po ay batay dun sa Electric Power Industry Reform Act of 2001, EPIRA. Sa Opo. mga tuwid, kung high time na ba na talagang repasuhin na itong EPIRA na ito? High time na po talaga. Kailangan tignan kasi ang sinasabi nila, nandun po yan. Pero alam niyo po, sa totoo lang, pag binasa niyo po yung batas, hindi klaro na nandun ho yan. Hindi ho klaro. Kaya maganda po sa hearing, talakayin i-line by line. Kasi tatanungin natin yung mga electric companies at saka yung Department of Energy at yung ERC. Ano yung pinapacharge nyo sa amin? Saan sa batas? Paki-point out nyo. Dahil hindi po klaro. Nakasulat lang doon, allowed ka mag-charge ng pass-through. Pero hindi mo in-specify kung ano yon. That in itself is not correct. Basta sabihin mo, you're allowed to charge pass-through charge. Di lahat ng pass-through charge, pwede ka maglagay doon kung ano-anong ilalagay mo doon. Hindi pwede. Kailangan specific kung magpapacharge ka. Nasa batas yun, legal po yun eh. Hindi ka pwedeng mag-charge sa taong bayan na hindi niya nalalaman kung ano yun. Tama. Kaya nagbabanggit nung in-interview namin itong tagapagsalita ng Meralco na Opo. in their defense, lahat naman daw po nung tinatawag na singil na yan, dumadaan lang sa kanila, pero sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan na pupunta at wala pong kinikita ang Meralco. Do you agree with that? Mahirap magsalita dyan, boss. Di ba? Mahirap magsalita dyan, boss. Di ba? Pero kailangan patunayan nila. Di ba? Kasi, wala po sa atin ang makakasabi na talagang tayo yung energy expert, iilan lang po talaga yon. At ayoko pong lumabas na energy expert. Pero doon po sa billing nila, tignan natin, isa-isahin natin kung talagang ano yung pinapasa nila at kung wala silang china-charge. Kasi syempre, yung kung makikinig ka naman kay Pete Ilagan sa Nasecor, meron rin siya sinasabi na hindi totoo yan. Ang daming kita ng Meralco dito, dyan, ganito, ganyan. So, tignan natin, bigyan natin sila ng chance na sila mag-defense sa sarili nila. Pero malinaw po na kayo po'y naniniwala na dapat ang lahat ng ito, ng mga added pass-through charges na ito, ang pamahalaan ng kumakarga at hindi ang taong bayan. Opo. At during the last few hearings also nung lead, ito po yung congressional initiative na pinapa-account natin yung government sa lahat ng ginagawa nila sa krisis. Sayang at hindi ginagamit yung electric billing system natin, lalo na sa pagbibigay ng ayuda. Isipin nyo, there are 27 million Filipino families. 25 million families, nagbabayad po yun ng kuryente. At ngayon yung 25 million na yun, may electric billing na po yun. So kung yung mga ayuda na pinapasa sa taong bayan, ba't hindi ipadaan na lang doon sa electric billing natin? Partner, bakit pa tayo kailangan magpalista? Bakit pa tayo lilinya ng ilang oras? Kaya nga ho, di ba, may nai-report a few weeks ago na matay habang naghihintay ng ayuda. So bakit hindi po ilagay sa electric billing? Tagal ko na sinabi na i-reverse mo lang tignan mo, magpapalista ka, ilang libo, ilang hundreds of thousands at million ng magpapalista. Kung galit pa si Kapitan doon, kalaban pa ni Kagawad, o inis kay Mayor, hindi ka pa masasama doon sa listahan, maghihintay ka pa. Doon po sa electric billing, there are only 121 power co-ops and a few big ones like Meralco. So ilan lang naman sila? Yun na lang ang kausapin mo. O sabihin na lang natin, magbibigay ka ng tulong at ayuda. At sa electric billing, kitang-kita mo yung gusto mong tulungan. Kasi yung taong nangangailangan ng tulong, ang electric billing yan nasa mga 2 to 300 kilowatt
per 2 to 300 kilowatt hour lang po ang binabayaran yan. Umaabot lang po yan sa mga 2 to 3,000 pesos na gusto mong bigyan ng ayuda. Kitang-kita sa electric billing. Yung mga taong nagbabayad ng 5, 10,000, 15,000, medyo nakakaangat yun. Mas kaya nilang magbayad. But kailangan pa rin nila ng tulong. But mas targeted. Kitang-kita mo sa electric billing yung gusto mong tulungan. So, doon mo idaan, no? Pasok mo sa kanila. At sabi ko, wala ka ng friction cost. At yung mga tao, Walang cash? Babawas hindi. Pwedeng bawasan. Di automatic ho, di nababawasan ho yung electric billing. So yung hindi mo binabayaran sa regular electric billing mo, idagdag mo na sa budget mo pag bumibili ka ng pagkain o para sa transpo mo, sa kung ano sa gamot mo. So may dagdag ka. At siguradong magagamit sa tama at hindi kung saan-saan lang. Kung yap, tama naman ano. Opo, tsaka kitang-kita kagad. So pwede mo sabihin kagad, pare, bakit yung electric billing ko walang discount to? Di ba nagbigay ng gobyerno ng tig to 2,000 per month for the next 3 months o 3,000 per month for the next 3 months, 4 months? Nasaan na yung discount ko? So kitang-kita. Right? Opo. Kung, I hope you won't mind, no? Medyo sa segue lang po kami sa ibang issue. Though ito ay, alam ko namang gamay mo itong sa sektor ng agrikultura dahil ikaw ay naging kalihim noon ng DA, matagal na rin naging kalihim. Kung ano ang nakikita mo sa sektor ng agrikultura natin, lalo ngayong may krisis, of course, krisis sa langis at yung fertilizer, mahal na ang fertilizer actually. Yun May nakikita ka bang, of course, lagi naman siyempre may pag-asa, pero gaano kaya katagal natin itong mai-endure itong ganitong krisis sa sektor pagkain pa naman ito? Opo, yung danger po dito, yung urea, yung 4600, yun po yung ginagamit natin na pataba sa rice production natin. Yun ang nagbibigay ng final push. Yung 10 to 20% increase ng yield per hectare ng farmer, dun yun ang gagaling sa urea. At tapos yung urea po, sumipa po ng more than 60 to 75% yung increase ng presyo ng urea. In fact, just 2 weeks ago, na-track namin yan. Binabasa ko yung report ng Fertilizer and Pesticide Authority, yung FPA, na from 490, sumipa yan ng 850, close to 900, yung sipa ng presyo. So anong effect? Anong effect, mga kababayan, pag sumipa yan? Siyempre yung farmer, magtatanim pa rin yun. Kasi Juan de la Cruz, magtatanim pa rin yun. Dahil wala yung magagawa, may sakahan yun eh. At yung pang personal na konsumo niya, kakailanganin niya. So magtatanim pa rin siya. Pero hindi siya gagamit. Pag hindi siya gumamit ng fertilizer, anong mangyayari? Yung yield niya babaksak. At saka yung iba pang gamot. So meron siyang mga gagamitin na pesticide, hindi niya gagamitin 'yon. So posible na tamaan siya ng sakit doon at saka yung babagsak yung yield. So yun ang effect noon. So siya, magtatanim pa rin siya para sa personal konsumo niya. Pero kung meron siyang magiging extra yield na ibebenta para sa food security ng bansa natin, that is questionable. So anong mangyayari doon? Lalaki yung importation mo. Kasi dito sa main cropping mo, 'di ba, magtatanim tayo sa yung main harvest ng Pilipinas is going to come third and fourth quarter, at yung main harvest natin papasok yan ng fourth quarter. So posible po ang makikita natin, babagsak yung yield. Pag bumagsak yung yield, mas malaking implications. Yung in-import natin na 4 million metric tons ngayon, baka maging 6 to 7 million metric tons for next year yan. Sa makatwid, next year natin mararamdaman yung epekto. Actually, by end of this year, mararamdaman nyo na po yun. Kasi right now, kung tanongin nyo po yung mga retailers, pumunta kayo ng palengke, stiff yung presyo. Nasa 45, 50, 55 po per kilo. Right. So, isipin nyo po yun, from the time na naging secretary po ako hanggang ngayon, nasa 55 tayo. Yung panahon ko po, nasa 20 tayo. Right. Can you just imagine how shocking that is, no? Opo. Na makita mo yung prices na ganun yung akyat. So, yun ang danger. But, yun na nga, pwedeng maagapan, pero hindi maaagapan yan on government budget dahil kulang yung pondo natin. Dito nga natin, yes sir. Pasensya na, ang tanong ko lang is, kamusta ang nakikita mong galaw ng gobyerno para ma-resolve at maayos itong problemang ito sa sektor ng agrikultura?
Yun nga po, ang binigyan natin sila ng suggestion, yung Maharlika Funds. Sabi ko yung Maharlika Funds, hindi namin hinihingi yung pondo na ipahiram sa mga magsasaka. Hindi rin natin hinihingi na gawing subsidyo o grant yun. No. Ang sabi lang natin, yung Maharlika Funds, magtayo sila ng guarantee facility ngayon. Rather than ipahiram mo at yung libong magsasaka lang ang matutulungan mo, you set aside the part of the Maharlika Funds. Maliit lang naman. Mag-uumpisa ka lang naman sa 2 to 3 up to 5 billion. Gawin mong guarantee yun. And the banks that will now lend to the farmers will use that Maharlika Fund as a guarantee facility. Para just in case tumaupo sila, may magbabayad po nung taob na yon. At kasama po doon yung field guarantee. So yung sagot po doon is gamitin yung private sector funds. Kasi sinabi rin ng central bank, very liquid yung banking industry natin ngayon. We have the funds, we have the money, the banks have the money. Pero pwede mo bang pilitin yung bangko na magpahiram sa farmer? Hindi naman nila gagawin yun. Dahil pag tumaob, sila rin yung patay. We understand that. So ang sabi natin, tulungan natin yung private banks na magpaluwal. Let them lend to farmers. Dahil government, hindi nyo po kakayanin. You don't have the money and you're too slow. It's always like that. Masyado ka mabagal at kulang pa. And always too little, always too late. Ganyan po Yun ang lang. policy eh. Boss, naging secretary na ako ng Agri eh. Alam ko yun ang problema sa amin eh. Aaminin ko po yun, ang DA. Always too little, always too late. Yun lang. So, wag na po. Gamitin po natin. Makipag-partner po tayo sa private banks. Let them release the money. Because right now, ang importante all over the country, give the farmer the funds. Pag nabigyan mo siya ng pantawid niya na pantanim, hihiram yun at gagamitin niya yun. Alam mo yung farmer natin, boss, hindi yan takot sa mataas na interest rate. Ha? At totoo lang, sana na sila sa interest rate na yan. Pero, ang laging complete ng farmer, nasaan yung pera? Kailangan ko ng pambili, kailangan ko ng panggamot ngayon. Kapital Yun. talaga kailangan. Alright. Kapital. Nako, Kong, as much as we want na uubusan kami ng... Nalilate naman kami sa oras. Ay, no. Sana sige sa po. mga... Part 2 natin, part 2. Part 2 na lang natin ito Yes, dahil sir. hindi pa Yes, tapos sir. itong crisis na ito. Hopefully, pero matuldo ka na nga yung crisis. Ano? Marami pong salamat, Congressman Arthur Yap, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Good morning, good sir. morning. Good luck. Salamat po. Salamat po. Morning. Ingat po. Ingat po kayo. Salamat. Si House Committee on Energy Vice Chairman at Murang Kuryente Party List Representative, dati rin pong kalihim ng Department of Agriculture at Governor po ng Bohol, si Arthur Yap.